Let us all welcome sa ating programa, walang iba kundi si Ma'am Tony Miranda. Miss Tony, good morning! Good morning, Arwell. Good morning din sa ating lahat ng mga listeners. I'm glad to be back. Yes, Ma'am Tony, maraming salamat po dahil tuwing kami po ay i-invite po namin kayo ay talagang laging yes ang inyo pong sagot sa amin. So, Ma'am Tony, bago po natin simulan ang ating interesting topic for today, baka meron po kayong mga nais mo ng batiin or i-shout out. Yes, meron tayong consistent na binabati, lalo na kung nandito tayo sa DCAS, no? So, first is the Radiant Women. Hello, kamusta naman kayo? Alam ko, nanonood sila ngayon at nandiyan na sa chat, no? Always ready to support. And of course, yung aking pamilya din. My husband, John, and then my children, no? Monique and Robin. Meron din pala akong gustong batiin pa, Arwell, na lagi ko nakakalimutan, binabanggit nila sa akin. Ang aking couples day group naman. So, Hello. I think 5 pairs kami dyan. So, hello din sa lahat sa inyo. At of course, pati ang aming Network for Enterprising Women na regular listeners din ng aming mga miyembro sa inyong station. Ayan, good morning po at hello po sa inyong lahat. Ma'am Tony, ang ating pag-uusapan ngayon ay, ito yung topic title po natin ay Redeeming Time with a Shame-Free Life. Aba, medyo malalim kung pakikinggan natin, pero ang goal natin dito ay mas maunawaan natin at maintindihan natin ito. So, Ma'am Tony, to start with, ano ba yung bigger idea ng topic nito at bakit kailangan natin itong pag-usapan? Yes. Ang bigger idea na gustong-gusto ko itong introduce lalo sa mga ating entrepreneurs and even probably mga employees tsaka mga nag-homestay lang is lagi natin narinig yung time management. And ang idea natin sa time management is not to waste time. Pero bihira tayo nakakarinig, Arwell, ng mariredeem pa ba siya? Is there such thing as redeeming time nang hindi ka apologetic, hindi ka nahihiya, or meron bang such concept? So yun yung gusto kong i-share sa kanila because nung na-discover ko siya, natutunan ko na kasama rin pala yan sa pwede nating magawa only by God's grace, then hindi na natin kailangang sabihin nakakahiya. Kaya ang dinugtong ko yung shame-free life. And it's possible. Mas magiging fulfilling and meaningful yung ating life. Yeah, sabi nga nila, 'di ba, kapag lumipas na ang oras, hindi na natin mababawi. Kaya diyan pumapasok yung salitang regret. Ang dami nating mga bagay na pinagsisisihan na sana ginawa ko na 'to, sana hindi ko na 'to ginawa, sana hindi ko na pinuntahan, sana hindi ko na nakilala yung mga ganitong tao. So talagang kapag lumipas na yung oras, lumagpas na ito at may mga bagay tayo na hindi natin nagustuhan, pinagsisisihan natin. So, Ma'am Tony, paano nga ba natin maa-achieve ito? Ano ba yung mga points na naisip pong ibahagi sa ating mga kaagapay na talaga namang for sure marami po silang matututunan. Kaya ngayon pa lang sinasabihan na po namin kayo mga kaagapay, kung meron na po kayong ballpen at papel, i-ready nyo na po yan dahil makakapag-take notes po tayo. So, ano ba yung ating points for this topic, Ma'am Tony? Okay, first point is realities muna about time. Mm. Gusto ko yung sinabi mo, susundan ko yan. Hindi siya nasa-save, hindi siya nare-recycle, and hindi rin siya nababawi. Yung, di ba lagi sinasabi, babawi na lang ako sa time. So, hindi natatapos siya, natatapon, nawi-waste. So, anong option natin ngayon? So, realities of time is, first, maintindihan natin yung value na isa tong regalo. Regalo siya sa atin ng ating Panginoon. So kung regalo siya sa atin, dapat maintindihan din natin na hindi siya forever. May limit siya. Mhm. And dahil doon, alam natin may limit and then may value dahil regalo siya, what do we do? Yun. Anong gagawin natin? So how we treat a gift, let's say gift ng ating magulang, gift ng ating, yung usually gift no, ng asawa, ng anak, kaibigan. How do you treat it? We value it. Ang pinakaano natin is when you value someone, pinapahalagahan natin. Doon papasok yung stewardship. Ayaw nating maybe regret is good, tama naman yun. Pero bago pa mangyari yung regret, what do we do about it? We take care of it, alagaan natin, ayaw nating masayang siya.
at ayaw natin lumipas lang. Let's say, yung regalo hindi nabuksan, di ba? Na magamit sa maling paraan or hindi nagamit na tinatawag natin sa English yung na-maximize. Mhm. Hindi natin na-maximize. Ano pa, hindi natin na-enjoy kasi yung time na nandun ka, let's say time natin, nag-i-interview tayo dito, nag-guess ako. Na let's say, kung may iba pa akong iniisip or hindi mo multitask, hindi ko na-enjoy yung time with Mhm. our listeners dahil multitasking. So, yung reality of time when we understand that it's a gift and hindi lang kung sino-sino ang nagbigay sa atin, si Lord yun ang gift, I think itataas mo yung level ng yung importance niya eh. Lalagyan natin siya ng halaga, ayaw Mhm. natin siyang sayangin, and pwede rin natin siyang pagplanuhan pala. Yan. So time is something na for me, very important, Mhm. valuable, part of our life. So that's one Yes. of the reality. Oo, sabi nga nila time is gold. Talagang mahalaga po ang oras at nasa atin po 'yan, nasa ating mga kamay yan kung paano nga ba natin gagamitin ang ating time. Ito ba ay gagamitin natin sa mga hindi makabuluhang bagay o natin ito para sa mga bagay na talagang mahalaga at makatutulong sa ating paglago. And naalala ko nga, Miss Tony, yung isa ring naging reminder nung writer ng Psalm chapter 90 verse 12, teach us to number our days that we may Yes. apply our hearts unto wisdom. Hindi natin alam ang buhay, mga kaagapay. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mananatili sa mundong ito. Kaya hanggat meron tayong pagkakataon na mabuhay, hanggat nagigising tayo every morning, ibig sabihin yan may purpose pa tayo. Meron pa tayong pagkakataon na gawin kung ano ba yung pinagagawa ng Lord sa atin. At meron din tayong opportunity na malaman, Lord, ano po yung gusto nyong gawin ko, ano po yung bagay na makakapag-glorify po sa inyo. So, again, nasa kamay pa rin natin yan, decision pa rin natin yan kung paano natin gagamitin ng ating oras. Again, itong time na meron tayo is a precious resource given by God, di ba, Ma'am Tony? Oo, Arwel, and gustong-gusto ko yung binanggit mo na verse, no, yung sa Psalm 90:12. Mhm. Even yung iksi na yun, kung pagninilay-nilayan natin or siguro himay-himay natin, yung simula niya kasi is teach me. So doon pa lang when we mention teach me, it for me, no, it goes with it the decision to be humble, to trust, and to depend. Kasi teach me eh. Parang nag-ano ka na, nag-step back ka na okay, Lord. While I have my own version, while na-program na tayo kung ano yun nga, di ba, time management is not to waste time. Ano yung version mo, Lord? Teach me. Yeah. Tapos to number our days is, yun nga, yung to maximize it, to Mhm. yung binanggit natin kaya hindi natin sasayangin. So, Mhm. that is for me, a powerful verse to reflect on. That when we say it ba, yung teach me wholeheartedly, willing kang, teachable ka ba? Because Yes. Mhm. time is really important. That's why we Mhm. need someone who also gave us that gift to also teach us how to use it. Mhm. At gusto ko rin po yung sinabi niyo, no, yung paghimay dun sa verse na yon. Pag sinabing teach us to number our days, ang ibig sabihin nun, talagang nag-step back tayo at hayaan nating si Lord yung mag-control nito. Kasi wala naman talaga tayong may pagyayabang eh. Wala naman talaga tayong kakayahan kung tutuusin. It is all by His grace. Kaya yung oras na meron tayo, nawa mga kaagapay ay gamitin po natin sa mga bagay na makabuluhan at mga bagay na makakapagbigay karangalan sa pangalan ng Diyos. So, first reality pa lang yan ha, yung reality of time, understanding the gift and limit of time. Ano naman yung pangalawang puntos, Miss Tony, So, na kailangan ding malaman ng ating mga taga-subaybay? gusto ko na sundan yung teach me, no? So dahil willing ka na, teachable ka na, plus Mhm. natanggap na natin yung reality, then andito na independence, no? We need the wisdom. Mhm. Wisdom from the Lord for our schedule. So we're not saying na every day, o ano na Lord, di naman ganon. At syempre, tao lang, meron talaga tayong mga schedule. Whether employed tayo or may negosyo tayo, may mga meeting tayo, may schedule na tayo. What's important is, huwag natin kalimutan na this is still in partnership with the Lord. Mhm. So, ako naman, ano nga ba yung sa Proverbs?
Yung, okay, sa puso natin, meron na tayong plano, di ba? Proverbs Sa chapter Proverbs 16, 19. Opo. 69, okay, something Opo. like that, no? Na Mhm. meron na tayong plano. Mhm. And sometimes, yung schedule natin, it's not even our choice. Sometimes it's somebody else's choice on us. Like, Ah, oh, attend ka ng meeting. Yung gano'n, oh, yeah. dapat kasama ka dito. So, Mhm. now, kung hindi talaga tayo aware na valuable yung time natin, baka hindi natin ma-protect yung part na yon, yung mga choice ng iba for us. That's Mhm. why we have to write it down. Very Mhm. important to write down our schedule. That's why nauso yung mga different tools from planner to ang daming apps. And I think most of the time, people stop there na yung writing it down or um, plotting their schedule. Now, I want to inspire all our listeners that after doing that, you still have to present it to the Lord with our real-time partner and the very God who gave us that gift. Lord, itong schedule ko for Mhm. today or pwede rin for the month. And I encourage everyone to have this boldness. If there's any schedule that's not from you, Lord, remove it, close it, cancel it, and then add onto it your will. Yung schedule mo, may gusto ka bang tawagan ako, may gusto ka bang puntahan ako, may gusto mo bang magpahinga lang ako, yung ganon. Yung Mhm. boldness to really include Yeah. the Lord in your schedule. Mhm. And that's fulfilling. When you try it, it's really fulfilling. Mhm. At doon din natin nade-develop, Miss Tony, yung pagkakaroon ng malalim na relationship sa Panginoon. Kasi kapag yung mga plano natin ay hindi lang natin ipinakonsulta, kundi hinayaan talaga nating si Lord mag-take over nun, talaga magiging successful ano man yung mga plans natin. And yun nga yung Proverbs chapter 19 verse 21, ang daming plano sa puso ng tao, pero yung kalooban at purpose pa rin ng Lord ang siyang masusunod. Kaya ang daming mga negosyante or even mga empleyado, Ma'am Tony, ang nafu-frustrate, 'di ba? Kapag may mga hindi nasusunod na plano, kapag may mga hindi natutupad na proyekto na para bang end of the world na. Pero ang question dyan, nung pinaplano nyo ba yan, nung bumubuo kayo ng inyong plan sa inyong proyekto, ikinonsulta nyo ba yan sa Panginoon? Pinag-pray nyo ba yan? Kasi kung hindi, ganun talaga. 'Di ba? Kasi kapag labas yan sa kalooban ng Panginoon, mahirap 'di ba, Ma'am Tony? Plus, pinupush natin siya, pero Mhm. we don't really see yung future kasi ang nakakita lang yan si Lord. Meron pa Yes. nga akong laging nababanggit, no, kapag na-present natin siya kay God, no, and then fully, yung heart din. Kasi actually, ang gusto ko yung sinabi mo nabibuild lalo yung relationship dahil somehow nagsa-step back ka as you surrender kasi puro stepping back talaga to. Yung front seat Yeah. na kay Lord, tayo nasa back seat. Yes. Nangyayari ngayon, yung pain of saying no, let's say saying no to an invitation, saying no to somebody else choice or schedule na kinreate na for you, nagle-lessen yung pain of saying no whenever we say yes to God. Mhm. Kaya hindi talaga mabigat na yung araw, let's say na-cancel, mapapapikit ka of course, or syempre interruption, di tayo sanay dyan dahil wala tayong control as interruption. It's just that I think yung term ko na napapapikit is my personal journey na at peace lang ako na kung na-cancel or hindi natuloy or somehow na-delay, lalo na sa flight, di ba? Minsan may mga Yeah. flights. Mhm. You're just at peace na God is in control at meron siyang good reason out of that. Mhm, totoo 'yan. Pero ito, gusto ko lang din malaman, Ma'am Tony, dahil nga usapang schedule 'to and I know kayo po bilang isang kilalang speaker and marami po kayong mga kino-conduct na seminar. Ma'am, paano niyo po, ano yung sikreto? Paano niyo na manage ng maayos? Kasi 'di ba overwhelming ito, ang dami yung mga ginagawa sa inyong profession and also meron din po kayong ministry. Paano niyo po na-juggle ito, Ma'am Tony? Hmm. First is, although medyo related na to do sa next topic Yeah. natin. Uh-huh. First, I have clarity ng roles. Mhm. Yung roles ko. So yung, siyempre, basic muna, as wife and mother, ano yung role ko? Then sa ministry, pinag-pray ko talaga kay Lord, which one lang yung ministry? Kasi sometimes ministry is a coping skill. Parang gusto mo lahat na sineserve. But what if hindi naman yun ang will ni Lord for a moment? So Mhm. nag-clear din yung kung saang ministry ako magsiserve.
And then, clear din kung sino ako as a professional. So we will not cover every opportunity. Mhm. So ang pinaka-secret ko dyan, Arvel, is ang start of the day ko is the sleeping time, hindi yung wake up time. Okay. Before kasi Uh-huh. baliktad na parang wake up time, di ba? I wake up at let's say 4 a.m., Uh-huh. quiet time, and so on. Hanggang sa sabi ko, paano ba talaga kasi overwhelmed ka, pero hindi mo pwedeng pakita dahil motivational speaker, di ba? Mhm. Mhm. And then, I realized, which is nakita ko rin to sa isang, I'm not sure kung sa isang masterclass where I was a student ko siya na-attendan. Uh, when you start your day with your sleeping time, ang number one na mabavalue mo is yung sleep time mo. Hindi siya yung kung ano lang natira sa oras. You now understand that you need the rest and you honor that rest so that the next day, which we also value yung schedule, will have that much energy. Kasi 'di ba tayo whether may time or hindi, tayo pa rin yung may katawan na kailangan gumawa ng activity. So Mhm. because of that, nagsa-start yung schedule ko let's say at 10 p.m. ng gabi or 9 p.m. And then from there, protected na yung 8 hours ko. Protected. So let's say I wanted na 5 a.m. yung quiet time, I have to adjust the 10 p.m. At least hindi siya yung dinictate na kamusta ang tulog mo? Walang choice eh. Pero here, priority kasi yung rest eh. If we, Yes. while we are honoring the Lord with our time, we also Mhm. wanted to honor Him with rest. So Mhm. it starts with the time of sleeping. Mhm. Then, aayos talaga, Arwel. For some reason, no, umaayos yung the following day. Just because we are alert, we are healthy, and hindi ka gumigising ng gising. Kasi iba kasi yung paggising mo, pagod ka na. Yeah. Eto, refresh ka na. Damang-dama mo Mhm. talaga yung truth about us na we are being renewed, refreshed every day because we also literally came from a good sleep. So that's Mhm. how I manage it. And then, yung realistic commitment, very important yan na nabi-visualize mo siya. Hindi mo lang siya iniisip. Kaya important talaga na meron tayong, maski yung physical calendar lang, Yeah. Uh-huh. pero ilagay na yung priorities. Mhm. Then, dun ko nasabi kanina, yung no mo will no longer be painful kung pinlano mo yung oras mo na meron kang say yes to the Lord. So there, Mhm. Yes. visualization and sleep is Oo. also important. Napakaganda, Ma'am Tony. At ang susi rin talaga dito ano yung salitang surrender. Kaya ano man yung mga plans natin, ano man yung mga balakin natin, mapa-empleyado ka man o negosyante, surrender is the key. Yes, ang dami nating naiisip, ang dami nating gusto, I want that, I want this, pero ang final say dapat dyan ang Panginoon. Hayaan nating si Lord, no, yung schedule niya, yung plans niya ang masunod. Hayaan natin siya yung mag-direct sa atin. Ano ba yung mga steps? Ano ba yung mga kailangan nating gawin para maging matagumpay itong mga gusto nating gawin? Kasi ayun nga babalik pa rin tayo dun sa idea na dapat meron tayong total dependence sa Panginoon. Hindi dapat tayong masunod, kundi siya mismo ang siyang masunod. So, ayun yung second point. At mga kaagapay, ang atin nga pong topic for today, itong tinatawag natin na itong redeeming time with a shame-free life. Alam naman natin ang ating oras, mabilis maubos yan. Yung iba nga, kulang pa yung 24 oras. Pero paano nga ba natin na mariredeem itong time na to with a shame-free life? Paano natin ma-achieve? At kasama nga po natin si Ma'am Tony Miranda at nakapagbigay na po kami ng first 2 points natin. Una, yung reality of time, understanding the gift and limit of time. At yung pangalawa naman po, wisdom from the Lord for our schedule, surrendering to His divine timing. At ito namang pangatlo, na-touch na nga natin kanina, no? Usapang pahinga. Yan na naman tong third point natin, Ma'am Tony. Gusto ko yung term na usapang pahinga. Yes, while we have the value of time, there's also the value of rest, which Mhm. is complementing, no? Kumbaga magkaagapay yan sa Yes. oras. Okay. Maraming mga factors kung bakit minsan hindi natin nabavalue ang rest. First is
mindset of it. No? Ano ba yun? Ano ba yung rest? Is it something na extra lang or is it something necessary? So here, I think ibalik ko lang kung paano natin binali yung time. Rest is also a gift from the Lord. And we wanted to honor Him. May mga scriptures tayo from Genesis na very important ang rest, na maski ang ating Panginoon ay nagre-rest. Okay, so ngayon alam na natin yung value, ano naman yung dahilan? Ba't minsan hindi pa tayo makatulog or talagang nagiging latak lang no, kung anong matira sa oras, itutulog ko. Sabi nga nila, okay, tulog ko muna to saglit. Tas trabaho na ulit. Ano ba yung buhay natin? Trabaho lang or is trabaho is just one that we do kasi 'di ba we are also designed to be productive. So one reason kaya hindi tayo nakaka-rest is worry. Yeah. So we worry about provision, we worry about some things, not like relationship. So dahil hindi tayo maka-enjoy ng present time, yung utak natin nasa worry or minsan anxiety na future, no? Merong nangyayari sa utak natin that is not putting us to rest. The willingness to control, the worry of what will happen kung hindi mangyari yung gusto natin mangyari. So rest for me is again trusting and depending on the Lord, and now helps us understand also our limit na hindi tayo powerful more than our control. So there, pag humina tayo, ang dami nating masasayang when it comes to not sleeping. Yung katawan natin, if we don't see also that it is our temple, we may not see also the value of rest. Kasi when we see our body as a temple, iingatan natin, doon na papasok yung mga nakikita natin. Self-care, ano pa, healthy body which needs rest. Kasi 30% nga niyan rest dapat kailangan. So, when we also don't trust that the Lord is always present, taking care, habang tulog ka, He's taking care of our concerns, it will also not put us to sleep. Di ba? Parang so, ito kasi mga minsan narinig natin, so paano na to pag natulog ako? Yung usual, ano mangyayari pag wala ako? We're just humans. We also need to sleep, and we also accept the truth that we are not in control. So might as well sleep at that moment because the start of the day, kung gagamitin natin kaninang concept natin, so that tomorrow ready na ulit yung body. And yun. So I cannot say more. Rest is the most one of the areas in our or aspects in our life that we take for granted. Yes, totoo yan. At kapag ipinagpapasawalang bahala natin ang pagpapahinga, hindi rin po tayo nagiging good stewards. Kasi kailangan natin pangalagaan ang ating katawan at paano nga ba tayo makakapagtrabaho ng maayos kung tayo mismo, walang sapat na tulog, hindi rin tayo nakakapagpahinga ng maayos. And tama si Ma'am Tony, isa sa mga dahilan kung bakit tayo hirap matulog ay yung tinatawag nga na salitang worry. At may nabasa po akong book, Ma'am Tony, naalala ko lang. Sabi doon, the more na nagwo-worry ka, the more na nagwo-worry ka, ipinapakita mo lang sa Panginoon na hindi ka nagtitiwala sa Kanya. Kasi yung worry is the absence of having the Lord, yung trust natin sa Panginoon. At the more na nagwawalo tayo dun sa worry na yun, nawawala din yung, Lord, kaya ba to? Lord, kaya mo ba? Parang ganun yung gusto mong sabihin sa Panginoon. Parang di mo ata to kaya, Lord eh. Parang hindi wala ka namang magagawa dito. So, kung babasahin niyo po yung Biblia, lalo na sa New Testament, pinondohan din yan ng Panginoong Jesus. Do not worry. Do not be anxious. Well, tayo mga tao, mararamdaman pa rin natin yan, di ba? It's normal. Pero kung tayo tatambay dun sa worry na yon, wala pong magandang ibubunga yan. That's why yung pagtitiwala kailangan na riyan at syempre yung pagpapahinga. Sabi nga Ma'am Tony, yung rest daw is also an act of worship. When we rest, ipinapakita natin, Lord, sige, magpapahinga ako, kayo bahala dito kasi you're always in control. And when you rest, bukod doon sa normal lang na pahinga, pagtulog, when we rest,
make sure na we also spend time with God, ano? Seek Him and listen to what He has say to you and be reminded, no? Yung identity natin sa Kanya na hindi lang tayo basta nabuhay para lang magtrabaho. Nabuhay tayo para sa Panginoon, Ma'am Tony. Yes, and I love it yung minention mo yung seek him first plus yung an act of worship. And because of that, no, it now leads you to have this humility to Yes. trust. Kasi 'di ba sabi niya, come to me all of you who are weary and tired, and I will give you rest. So I don't think gagawin yon ng isang taong humble. Kasi sasabihin niya, hindi, kaya ko to. So pride, no? Yeah. Pride yung, kumbaga, hidden na malit, yung dinedevelop mo sa'yo na sometimes conscious tayo or hindi, is Uh-huh. actually pride na you don't trust that the Lord will give you rest and yung burden, He can take any burden. Gusto pa rin nating gawin, no? Minsan, talagang, ito pa nga yung the power words natin. Konti na lang. And then itutulog ko saglit to and then babalik ako. Sayang, no? Mhm. Talagang we don't see it valuable when we even say that to our probably colleagues or let's say kung may big projects and so on. Sayang kasi baka pati sila gusto nila mag-rest, hindi maka-rest dahil yung mismong leader, no, Mhm. nagpapakita na work ganun ka ano yung work life niya, workaholic and no rest principle. Sayang naman. Oo, kaya naisip ko nga, Ma'am Tony, dito sa ating third point, take a rest and let God do the rest. O, di ba? I love that. May Yeah. wordplay, ano? Kumbaga, Oo, pahinga ka yeah. lang dyan at ayahan mong si Lord na yung mag-ayos ng ibang mga bagay na beyond our control. Kasi kaya naman tayo na-frustrate madalas, Ma'am Tony, kasi yung mga bagay na hindi natin kaya, ina-expect pa rin natin na magagawa pa rin natin siya. Eh may mga bagay talaga na hindi maiiwasan eh. Kaya sa puntong ito mga kaagapay, kung kayo po ay may mga challenges ano lalo na sa pagnenegosyo or sa inyong trabaho, kung alam nyo na hindi nyo naman talaga kaya, ipagkatiwala na lang natin sa Panginoon at hayaan natin siya yung mag-take over doon sa mga challenges na yon. At Ma'am Tony, napakabilis naman talaga ng ating oras. Para Oo naman nga. nakakabitin itong ating topic at nandito I na nga know. tayo sa ating last point. Yes, yeah, last point na pala. Okay. The reason why we called it shameless, no? Mhm. Shameless rest, shameless scheduling, because we are focused on on a certain, we call it center, okay? Mhm. Kasi pag tayo ang center ng attention, ng reason, nagkakaroon nga ng shame, minsan napahiya. So now, yung fourth point is really honoring the Lord, making it Christ-centered, lahat ng roles natin. So even that, we have to seek Him, no Lord, meron ba akong mga roles na hindi ikaw ang nag-glorify? May mga Mhm. roles ba ako ngayon na not according to your timing and even your will na ginagawa ako and it's eating up the supposed time for your will. Nawawala yung will, nababump off yung will ni Lord. Kasi meron tayong dinetermine na roles or kinuha, ano pa, ni-receive, in-accept na roles na hindi honoring kay God. And Mhm. what if it's the one making us not productive anymore and maybe sick? So, once we have clarity with our roles, isipin natin na hindi naman siya yung parang first, second, third, fourth. We wanted all our roles to be Christ-centered. Hindi siya nawawala. Let's say, of example, alam ko naman na meron na tayong mga hierarchy like, di ba, God, family, di ba, Yes. tapos Mhm. work, then ministry. What if we still do that? Of course, hierarchy kasi so we also understand yung no. Pero we can harmonize. We can create an harmony with our roles, just making sure that for every role, ino-honor natin si Lord sa decision, sa the way we speak to them, the way we perform. So, hindi siya self-serving. It's really God-centered. Mhm. Doon nagkakaroon ng gaan, no? Hindi mo hini-hate or nire-resent na bakit walang kapalit yung role ko, let's say, as a mom? Bakit wala man lang appreciation yung role ko as wife? Or sa ministry naman, ba't walang nakakapansin ng contribution ko? The moment na ang center niyan is si Lord, then that's the time na fulfilling lahat ng, sabi nating, service, nagiging servant leadership, nagiging selfless
work yung ginagawa natin sa ating role. Kaya mahalaga po na sa lahat ng ating mga ginagawa, trabaho, negosyo, kailangan po talaga si Kristo, si Lord ang sentro nito. Dahil kapag hindi po si Lord ang sentro nito, mahirap po talaga. Hindi Yes. dapat tayo yung bida. Hindi dapat tayo yung nagsha-shine, kundi yung pangalan lamang ng Panginoon. Kaya Ma'am Tony, sa panahon natin ngayon may mga nakikita ako sa social media, nakakalungkot lang kasi instead na i-acknowledge si Lord dun sa success nila, sinasabi nila, bakit ko i-acknowledge ang Panginoon? Sarili ko naman tong pagsusumikap, sarili ko naman itong pawis at dugo. Ano bang ambag ni Lord dito? Ma'am Tony, kayo po personally, anong take nyo po sa mga ganun? Uh, okay. First is we do things or we do anything na outward, like outward, Yeah. either service yan or Mhm. ano. Not for, okay, first is yung identity muna tayo kay Lord. Yes. Muna identity. Kasi pag hindi clear yan, hahanapin natin yan sa iba, like Mhm. service, sa validation, appreciation. So, but even yung we work hard because of that, diba? We wanted to achieve a certain identity. But when it's clear already, it's already given, it's already done, yung mga ganong identity nun, that we already have worth, we have purpose, and the meaning of life is clear sa atin. We are doing it to fulfill only one reason, which is to honor the Lord, Mhm. to also make others experience the love that we have experienced, the salvation that we gained. Kung nakasentro na doon, then hindi ka na maghahanap ng parang appreciation sa ambag mo. At Yeah. hindi ka na rin magko-compare bakit yung ambag ng iba. Wala Mhm. nang mawawala na doon kasi tumataas na yung value nung kung bakit mo why you're doing what you're doing. When I say tumataas yung value, beyond measure na siya natin. Yeah. It's because ang anchor na lang niya is yung love mo kay Lord. I receive it, Lord. That's why I'm able to do this back to you. And what's that? Yung love. Mhm. Kaya mga kaagapay ha, yung identity, doon tayo babalik. Yung identity natin, para kanino nga ba natin to ginagawa? Sabi nga ng isang sikat na commercial din, no, para kanino ka ba bumabangon? So Ito yung yun. ating kaisipan din, lahat ng ito ay ginagawa natin para sa Panginoon. At kapag si Kristo ang sentro ng inyong trabaho at pagnenegosyo, di natin maiisip yan yung maliit lang kasi yung ginawa ko. Ay, parang di naman ako nakakontribute. Kahit nga yung pinaka-simple na role mo sa inyong trabaho sa paningin ng Diyos, importante yan, malaki yan. Kaya Mm. naalala ko yung isang passage sa Colossians 3:23, isa yan sa mga life verses ko, ano? Whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Hindi tayo sa tao, hindi lang tayo sa ating boss, supervisor, or sa ating mga kasama tayo naglilingkod. First and foremost, sa Panginoon tayo naglilingkod at nagsaserve. At i-honor din ng Panginoon ano man yung mga pagpapagal natin para sa Kanya. Nako, Ma'am Tony, napakaganda at siksik na siksik ang ating naging talakayan ngayong umaga, no? About dito sa tinatawag nating redeeming time with a shame-free life. So para sa mga nagtitake notes dyan, ito po yung ating 4 points. Samahan niyo po ako, Ma'am Tony, as we have this quick recap nito ang ating mga napag-usapan. So yung una, reality of time, Yes, understanding the gift understanding and the gift. limits of time. Ano naman po yung pangalawang punto, Ma'am Tony? Okay, so pangalawa is the wisdom, no? The wisdom from the Lord for our schedule. So we want to make sure we surrender to His divine timing, or we depend on Him when it comes to preparing our schedule. Yes, at yung pangatlo naman, the value of rest, trusting God through balance. Take a rest and let God do the rest. At yung pang-apat naman, Ma'am Tony. Is a Christ-centered we have to make sure that we are using or thinking to have a Christ-centered way of honoring our roles. Ayan. So sa lahat ng ito, Miss Tony, ano na lang po yung mensahe po ninyo or words of encouragement para po sa ating mga entrepreneur at entrepreneur, even yung ating mga empleyado? Uh,
sa ating buhay, no, we also wanted to aspire to be an inspiration. So we wanted to inspire, influence, and create positive impact, all anchored to Christ, no, to Jesus, so that pati yung time natin mas simplify lang. We make our life extraordinary inside and out. Yung time is a gift, so let's make the most out of it in partnership with the Lord. Ayan. Maraming salamat po, Ma'am Tony. At para naman sa mga taga-subaybay natin at tagapakinig at meron po silang mga katanungan or nabitin sa ating topic at meron pa silang mga nais na marinig mula sa inyo, Ma'am Tony, ano na lang po ang inyong contact details at ang inyong social media na pwede po nilang i-follow? So if you need training for your company, for your team, or even a speaker for your next event, please contact me, Tony Miranda. Visit my website, www.toni.ph, or my mobile, 0917-138-8638. And of course, pwede natin dagdagan ng email, bookings@toni.ph. Ayan. Once again, Miss Tony, maraming salamat. Mag-iingat po kayo. God bless you at magandang umaga. Thank you. Mga